So example, number 1. So let's say meron tayong square root of 18. By the way, yung 18 natin dyan, yung tinatawag nating radicand. Then yung index yung 2. Kasi square root siya. Then kapag cube root, index natin is 3. Or kapag sinulat natin, let's say meron tayong n. Then nth root of a. So yung a natin, siya yung radicand. Then ito yung index natin. And kapag square root, siyempre ibig sabihin nun nakatulang yung index do. Kahit hindi siya sinusulat, understood dapat yun na 2. Then kapag 3, cube root naman siya. Anyways, dahil naka-square root lang to, pwede mo to i-solve actually kung marunong ka na ng mga perfect squares. Kung master mo multiplication, mas madali. Pero kung hindi, pwede mo siya i-prime factors. So dapat puro prime numbers. So parang ganito. So in this case, yung 18 kasi pwede natin siya i-rewrite as 9 times 2, diba? Then yung 9 is composite number pa siya, pero yung 2 is prime number na. Then yung 9, pwede pa siyang 3 times 3. So ngayon pwede natin i-rewrite yung 18 square root ng mga prime numbers niya, which is 3 times 3 times 2. So dahil naka-square root lang naman to guys, so kailangan lang ng pair, basta parehas. Tapos ilalabas mo siya sa labas ng radical symbol natin. So itong dalawa siya, na 3. So pag nilabas natin yan, magiging isang 3 na lang siya. Then kakopy mo lang yung natira na 2. So ito yung simplified form niya. So ganun siya ginagawa. So kung cube root naman, ibig sabihin, 3 dapat na kailangan. Anyways, pwede na siya dito actually sa 9 times 2 kasi yung 9 perfect square naman yan. So, practice tayo. Number 2. What is... Eto kaya. Anong sagot? Kung naiintindihan. Do mentally kaya yan. Eh di... Mas maganda is i-prime factors mo siya as long as may pair ka na makukuha. Kasi itong sa example natin na 3 times 3, that is 9. So, perfect square yung 9. So, pag yung square root natin yung 9, magiging 3 siya. So, katulad dito, pwede rin gawin ganun. Wherein, itong 50 natin, pwede siya maging 25 times 2. Then, sabi nga natin guys, kung may nakuha ka ng perfect square, okay na yan. Stop ka na dun. Pero kung gusto mo prime factors, gawin mo siyang 5 times 5. Then, i-rewrite mo siya as square root ng 5 times 5 times 2. Then, meron kang dalawang 5, pwede natin ilabas. Isang 5 na lang. Then, yung nasa loob, square root of 2. So, kung mag-simplify ng radicals. Then, do mentally, basta familiar ka sa mga perfect squares ng perfect cube. Hindi na yun mahirap. Sundan ba yan? Siyempre, busin natin itong page na to. Hindi pwedeng hindi. Next, ang dali ng mga given. Pero okay lang yun. Example lang naman. Number 3. So, let's say square root of 48. So, if ever guys na gusto nyo ng mga rules na ito, meron to sa ano kayo, sa YT. Do, pares lang yan, nakalagay naman sa profile. Ayan. Ano kaya? Anyways, ayan, meron tayong square root of 48. So, basically, pwede natin siya isulat as, kung familiar ka naman sa divisibility rule, like yung 2, 3, 4 hanggang 10, mas madali rin to actually. Pero kung kaya mo siya i-multiply sa mas malaking number, okay lang. Like, pwede mo agad sabihin na 6 times, 6 times 8 is 48. Pero yung 6 natin is hindi siya prime. So, pwede natin gawing 3 times 2. Wherein yung 3 tsaka 2 natin is prime number na. Pero yung 8, pwede pa siyang maging 4 times 2. Wherein yung 4 is hindi pa siya prime. So, gagawin mo pa siyang 2 times 2. So, bali ginagawa natin guys, parang long method. Pero, if ever, na kaya mo siya pasimplihan, gawin mo na lang. So, yung 48, pwede natin siyang i-rewrite as square root ng 3. Tapos, meron tayong 4 na 2. So, lagay mo yung 4 na 2. Do, yan. So, kailangan naka-square root lang siya, diba? So, kailangan mo lang ng pair. So, may dalawa kang 2 dito. Lalabas mo yon, isang 2 na lang. Times, may isa ka pa ditong pair na 2. So, ilalabas mo ulit yun dun. Then, yung matitiras na walang pair, sa loob pa rin siya ng radical sign. Ngayon, simplify mo na lang yung mga nasa labas.
So, yung 2 times 2 magiging 4. Then, kakapin mo lang yung square root of 3. So, ganun lang mag-simplify ng radicals. So, let's say meron tayong square root of 72. Check natin. So, basically, if familiar nga sa mga perfect square, okay na yun. So, itong 72 pwede siya maging 9 times 8. Yan. Pero yung 9 perfect square na siya. So, kahit dyan mag-stop ka na. Though, gusto mo siya i-expand into prime, gawin mo siya 3 times 3. Then, yung 8, pwede mo siya maging 4 times 2. Then, ito, maging 2 times 2 pa. So, puro prime numbers yung ginagawa natin. So, yung 72, pwede natin siya i-rewrite as square root ng mga prime numbers niya. So, merong dalawang 3. May tatlong 2. So, pag minultiply natin to, kakalabasan niya ni 72 pa rin. So, ngayon, yung index natin is 2 lang. So, kailangan lang natin ng pair. So, yung 3, dalawa sila. Lalabas natin yun. So, magiging 3 na lang na isa. Then, may pair pa dito. Lalabas ulit natin. So, magka times 2 ka dun. Then, yung naiwan, ganun pa rin. Kakapin mo lang. Pero sa loob pa rin siya ng radical sign. So, multiply na lang natin yung 3 times 2, which is 6. Then, copy lang natin yung radical sign, pati yung radicand. So, magiging 6 square root of 2. Next, what if, ito madali lang. The square root ng x raised to 4. Ito madali lang actually guys. Though, pag mga pag mga variables naman, ano lang, paano ba ito explain na mas madali? Like, divide mo lang kung ano yung index, kung ilan makukuha mo. So, kasi yung, di ba, yung x raised to 4 natin, pwede mo siya i-rewrite as 4 na x. Tama. Then, may pair ka kasi ito lang naman yung index mo. So, lalabas mo to doon. Then, may pair ka ulit, lalabas mo doon. So, i-multiply mo sila. Kaya siya magiging x squared. Pinapakita ko lang guys yung process kapag nahihirapan kayo memorize ng mga multiplication ng mga perfect squares or cube. Do pa lang itong mga square. Madali lang yan. Ganun siya ginagawa. Content na yan. Pwede na yan. Next time.